Naglalaro ang Utah Jazz laban sa Golden State Warriors sa ika-16 ng Pebrero taong 2024 sa 2:12 AM Coordinated Universal Time. Ang laro ay nilalaro sa Delta Center. Ang larong ito ay bahagi ng NBA. Dito makikita mo ang mga nakaraang resulta ng Utah Jazz laban sa Golden State Warriors na pinagsunod-sunod ayon sa kanilang mga laro sa H2H. Binibigyang daan ka rin ng SofaScore na suriin ang iba't ibang impormasyon tungkol sa laban, gaya ng box score, puntos at rebound, mga detalyadong istatistika para sa bawat quarter, mga istatistika ng manlalaro, head-to-head streaks, mga streak ng koponan, kasalukuyang posibilidad at hula. Ang komunidad ng SofaScore ay bumoto kung aling koponan ang mas malamang na manalo sa laro. Sinakiyan ng Warriors ang malaking laro ni Thompson mula sa bench tungo sa 140 hanggang 137 panalo laban sa Jazz. Biap na update, ika-16 ng Pebrero taong 2024, 1:53 PM. Salt Lake City, bumaba si Klay Thompson sa bench sa unang pagkakataon mula noong kanyang rookie season para itumba ang 7 3-pointers at umiskor ng season high na 35 puntos, na pinangunahan ng Golden State Warriors sa 140 hanggang 137 tagumpay laban sa Utah Jazz noong Huwebes ng gabi. Si Thompson ay isang reserba sa unang pagkakataon mula noong ika-11 ng Marso taong 2012. Pinalitan siya ng rookie guard na si Brandon Podzinski sa panimulang lineup at nagtapos na May 13 puntos, 8 assist, at 6 na rebound. Maaari kang gumawa ng dalawang bagay, maaari kang mag-pout o maaari kang lumabas doon at tumugon, sabi ni Thompson, na naging ika-6 na manlalaro ng Golden State na lumampas sa 15,000 puntos. Akala ko nagawa ko ang huli ng napakahusay ngayong gabi. Nakipag-usap si Coach Steve Kerr kay Thompson noong Huwebes ng umaga kung saan ipinaalam niya sa kanya ang pagbabago sa panimulang lineup. Kinilala ni Kerr na hindi natuwa si Thompson sa desisyon at iyon ang naging dahilan ng kanyang pinakamahusay na nakakasakit na pagganap sa isang up and down na season. Ito ay isang mahirap na panahon para sa kanya at para sa amin, sabi ni Kerr, na nakamit ang kanyang ika-500 na tagumpay bilang coach ng Golden State. Hindi ganoon kadaling gawin ang ginawa ni Klay 5 or 6 years ago para sa kanya. Sa tingin ko ito ay maaaring maging isang magandang balanse upang makuha ang pinakamahusay na out ng Klay at upang makuha ang pinakamahusay na out sa aming koponan. Nagtala si Draymond Green ng season high na 23 puntos para sa Warriors. Nagdagdag si Andrew Wiggins ng 19 na puntos at 7 rebounds. Si Stephen Curry ay may 16 puntos at 10 assists. Nagtala si Draymond Green ng season high na 23 puntos para sa Warriors. Nagdagdag si Andrew Wiggins ng 19 na puntos at 7 rebounds. Si Stephen Curry ay may 16 puntos at 10 assists. Umiskor si Thompson ng 17 puntos sa 84 na point first half ng Warriors, ngunit kailangan nila ng hindi nakuhang 3-pointer ni Collin Sexton para manatili sa kanilang ika-8 panalo sa 10 laro. Nakagawa ang Golden State ng hindi bababa sa 20 3-pointers laban sa Jazz sa pangalawang pagkakataon sa loob ng 4 na araw matapos ang 20 sa 42 mula sa perimeter. Nalampasan ng Warriors ang 13 turnovers na humantong sa 29 na puntos sa Utah. Pinangunahan ni Sexton ang Jazz na may 35 puntos at 9 na assist. Nagdagdag si rookie Keyonte George ng career high na 33 puntos habang gumawa ng career high na 9 na 3-pointers. Tumapos si Lauri Markkanen na may 20 puntos habang si John Collins ay nagtala ng 18, mayroon silang tig 13 rebounds. Natalo ang Utah sa ikatlong sunod na home game at pang-apat na sunod sa kabuuan sa kabila ng pagbaril ng 22 sa 49 mula sa 3-point range. Matapos maghabol ng 18 puntos para simulan ng fourth quarter, ginawa ito ng Utah na one-possession game sa huling 2 minuto. Sina Markkanen at Sexton ay gumawa ng tig-isang pares ng basket para pasiglahin ang 13 hanggang 2 run na nagpaputol sa kalamangan ng Golden State sa 138 hanggang 137 sa huling minuto. Hindi nakuha ni Markkanen ang potensyal na go-ahead corner 3 at nasungkit ni Collins ang mga offensive rebounds ngunit itinapon ang bola sa nalalabing 3.1 segundo. Gumawa ng 2 free throws si Curry, may 2.4 na segundo ang natitira bago napalampas ni Sexton ang magandang tingnan sa huling laro. Palaging mahirap mawalan ng malapit, sabi ni Markkanen. Marami kaming dapat gawin bilang isang koponan at individual.
Nagsanib ang Utah at Golden State na gumawa ng 29 na 3-pointers sa unang kalahati lamang. Ang Warriors ay nagtala ng 15 sa 26 mula sa long distance habang ang Jazz ay nagtala ng 14 sa 28. Nakagawa si Thompson ng 4 na basket sa huling 3 minuto ng unang quarter. Pagkatapos ay ganap na kinuha ng Warriors ang second quarter. Si Podziemski ay umiskor ng 13 puntos sa panahon para tulungan ang Golden State na makaangat sa unahan. Tinapos nila ni Curry ang 14 hanggang 4 runs sa pamamagitan ng 3-pointers para iangat ang Warriors sa 65 hanggang 53. Ang Golden State ay may kabuuang 48 second quarter points, isang season high para sa Warriors at isang kalaban sa Jazz. Napaangat ni Thompson ang kanyang dominasyon pagkatapos ng halftime, na may kabuuang 18 puntos sa ikatlong quarter lamang. Gumawa siya ng 5 basket kabilang ang 4 na 3-pointers sa loob ng 4 na minutong kahabaan para tulungan ang Golden State na palawigin ang kanilang kalamangan sa 120 hanggang 102 pagpasok ng fourth quarter. Para sa karamihan ng aming laro, ang depensa ay hindi sapat na pisikal, sabi ni Jazz coach Will Hardy. Nakalayo sa amin si Klay Thompson, lalo na sa second half. Gumawa siya ng ilang matigas na bagay.